Tahimik ang gabi habang naglalakad si Marco sa lumang bahay ng lola niya. May narinig siyang mahihinang kaluskos mula sa ilalim ng sahig. Sa kuryosidad, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuang bakal na matagal nang nakasarado. Humampas ang malamig na hangin at sumalubong ang amoy ng alikabok at lumang kahoy na tila matagal nang hindi nalalapitan. Ang liwanag ng kanyang cellphone ay pumunit sa kadiliman at doon niya nakita sa pader. May mga hugis kamay na anino na gumagalaw na parang may sariling buhay. Una ay isa, sumunod dalawa, hanggang sa nagsimula silang maglabasan mula sa pader mismo, dahan-dahang lumalabas na parang mga nilalang na naghahanap ng biktima. Nanigas si Marco sa takot, hindi makagalaw. Isa-isang lumapit ang mga kamay, mahahabang daliri, malamig at maputla, at kinuha ang kanyang binti. Pumiglas siya, sumigaw, ngunit parang lumalambot ang sahig sa ilalim niya. Unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Unti-unting hinihila siya pababa, palalim sa anino na tila walang katapusan. Bago tuluyang lamunin ng dilim, napansin ni Marco ang mga kuko ng mga kamay, puno ng bakas ng mga naunang biktima, mga gasgas at tuyot na dugo na nagkukuwento ng kanilang kapalaran. Nang tuluyang nawala ang liwanag, wala nang narinig ang bahay kundi ang mahinang paglagitik ng mga kuko sa pader, naghihintay ng susunod na madadaan, handang bawiin ang kaluluwa ng sino mang magtatangkang sumilip sa dilim.